A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Sometimes we can see how they could, struggles that break our hearts in two, sometimes find us to the truth. Our Father knows what's best for us, His ways are not our own, so when your path may grow still, and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be apart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the master plan. He holds the future in His hands. So don't live as those who have no hope. Our home is found in Him. See the present clearly. The moon sees the first and last. And like a tapestry, He's weaving you and me to something be just like God is too wise to be mistaken. God is too good to be apart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is faithful and true is faithful. What's best for God is too wise to be mistaken. God is too good to be apart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Trust His Suriin natin ang ibig sabihin ay napakaganda ng katotohanang inaabot sa bawat isa. When you can't see His hand, when you can't understand the things that happen to your lives, trust His heart. Maaaring pagkatiwalaan ng Panginoon kahit hindi mo siya nakikita. Ang katotohanan ito'y isang realidad sa ating buhay. But something should be realized by everyone. Halimbawa, tayo bilang Lighthouse Bible Baptist Church. Ano po? Tayo ay ilan sa mga maraming gawain, mga churches, mga eklesiya. Okay? Body of believers, mga kapatid, na gayon na lang ang pagpapahalaga
sa ating sarili bilang eklesiya. Okay? Hindi po lahat ng mga may claim ng Kristyanismo ay merong ganyang katatayuan. Okay? Kahit ito, I'll be very upfront with everyone. Tayo po'y nasa television, napapanood tayo. Okay? But in most cases, ang mga biblical Christians who would be on television, actually, while they can say they trust God, but the truth is, and in most cases, they are detached from churches. How are they detached? Kasi, hindi naman sila kabilang doon bilang mga involved na mga individuals. Sapagkat hindi naman sila pamilya ng pastor. Hindi naman sila mga elders. Wala naman sila sa board. Kaya kung baga, sila ay mere attendees. We don't believe such. When we came to trust Jesus Christ, we became His children. I mean, God's children. Okay? At mga kapatid, lahat ng sa Kaniya'y tumanggap, sumampalataya, ay ginawang mga anak ng Diyos. Okay? Subalit, ang lahat ng sa Kaniya'y tumanggap, no, at naging masunurin, at sabi doon sa Acts chapter 2, sila'y nabautismuhan, such that the same day there were added unto them, the church in Jerusalem. Okay? Ay doon sila't nagsimula at nagpatuloy bilang eklesiya. Naging katawan sila na kumikilos. Maraming miyembro. That is what a church is. An eklesiya is. Pero ang pagpapahalaga na ipinakita ng mga sinaunang mga sumampalataya kay Kristo at nabautismuhan ay hindi na gayong pagpapahalaga sa ngayon. Ba't ko po sinasabi yan? Because I go to different circles. And I realize that many Christians today are actually, while they say they're Christians, but they do not appreciate being so involved and being so given to churches. Ang tingin po nila sa mga churches ay umaasa sa tao, hindi umaasa sa Diyos. Siguro hindi niyo sasabihin na hindi naman siguro totoo yan, bishop o pastor. It is. Manood lang po kayo ng mga pagsali ko sa Oras na Bicolandia. Anong mga comment po doon? Maraming mga miyembro ng mga churches ay members lang sila, but that's as far as they can be, as close as to being churches. Walang involvement. In fact, of all institutions that many Bible-believing Christians would veer away from would be churches. Okay? Hindi na po gayon ang mga churches like they were before. Kaya gayon na lang ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Para sa atin sa Lighthouse, ibinabalik natin ang kahalagahan ng eklesiya. Na you observe, hindi po iglesia sapagkat sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, pag sinabi mong iglesia, iba yun eh. Binabalik po natin sa tamang rendition ng eklesiya, ginagamit natin yung terminology ng Griego, para maintindihan natin that ito ay isang asembleya ng mga mananampalataya. Okay? A called out assembly. Ibig sabihin, literal na mga tao, literal na mga nagtitipon, literal na mga gumagawa ng gawain niya sang-ayon sa kaniyang salita. Okay? Literal na nag-aako ng pananampalatayang ikinikilos. Naroon ang kahalagahan yan. Mahirap po i-preach ito. Pero dapat i-preach. Amen? Kasi sa dami ng hinaharap ng mga tao, ay ayaw nating dagdagan pa ang ating kabigatan sa buhay sapagkat kapag ikay magi-involve sa isang church na katulad natin, mabigat yan. Mabigat sa pamilya, mabigat sa kabuhayan, mabigat sa pera, mabigat sa bulsa, mabigat sa katawan, mabigat sa health.
Lalo pa pag naging members po kayo ng Lighthouse, halos wala kang tulog. Eh bakit? Kasi siyempre Lighthouse eh. Okay. Anyway, itinutuloy natin at sa huling bahagi na po ito, itong aking sinimulang mensahe 3 weeks ago, in all things, sa lahat ng bagay. Okay? At ang ating pinaka-text ay masusumpungan sa Ephesians chapter 4. Medyo papahapyawan na natin ang mga ibang bagay. Ang sabi, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ibig sabihin, the body of Christ, which is the ecclesia, has perfecting. Okay? Has working. And has edifying. Hindi natin maaring alisin yan sa Bible. If a church is a church, if an ecclesia is an ecclesia, meron niyang perfecting. Every member should be made perfect. Perfecto, pastor? Well, in a sense, ang ibig sabihin lang naman yan ay equipped. Sa lahat ng mga bagay na ating katatayuan at ating hinaharap, equipped po tayo. No? Kinakailangan talaga equip tayo sa bawat sandali. Bukas, antabayanin ninyo ang ating Lighthouse Cafe sapagkat pag-uusapan natin ang tungkol sa parating na El Nino. Ano yung El Nino? Yan daw yung walang ulan at mainit and for a number of months. Tapos na yung hanging amihan, yung nagpapalamig sa ating kapaligiran. Ngayon ay init na. Ano ang ating dapat na maging paghahanda? Okay? Alam niyo, hindi pa nga pumapasok ang Marso na buwan ng fire prevention, hindi ba? Marami ng sunog ngayon. Anong paghahanda natin? Okay? Ang init ay magiging sobra-sobra. Anong gagawin natin? Kayong mga tumataas ang mga yung pressure natin, no? Blood pressure. Okay? Kayong mga mainitin ang ulo, anong gagawin natin? Okay? So, kailangan ng paghahanda. Kailangan ng equipping. Tama po ba? Tataas ang kuryente, tataas ang gastos. Anong equipping natin? Okay? So, marami tayong dapat paghandaan. Physically, emotionally, okay? Mindfully, no, sa ating kaisipan, health-wise. You see? Yan ay isang bahagi ng perfecting. But we need also to be perfected in many aspects of life. And not just as individuals or even as families, but as a church. As ecclesia. So that we may work the ministry. Yun. Okay? Hindi yung bagay na lilipas at lilipas din yan, kaya sira-sira, whatever will be. Okay? And for the edifying, for the building up of the body, the whole. Until, sabi dito, we come in the unity of the faith. Sa kaalaman ng anak ng Diyos. Unto a perfect man. Yan ang illustration ng kabuuan ng eklesiya. Parang isang equipped na isang tao. Okay? That we henceforth be no more children. Huwag na raw tayo as a church na para mga paslit, tossed to and fro, and carried about with every wind of fake news, okay? Or claim. Ano po? But speaking the truth in love. You know, the truth exists. Ano man ang kalalagyan natin, anumang sitwasyon, the truth remains to be the truth, kahit ayaw natin. Okay? That we may grow up, tayo'y lumago as an ecclesia, as a body, into Him in all things. Ayun, sa lahat ng bagay. So, pinag-usapan na natin ito a number of weeks back, na nag-apply sa atin bilang corporate body as an ecclesia. However, hindi lang po growing up in all things as a body, but growing up in all things also as individual members. Okay? Hindi natin maaalis, mga kapatid, na we can only be strong corporately as a body if every member would be made strong individually. Okay?
Kaya yun ang ating ginagawa. Hindi lang po discipleship yan. You understand this? Hindi lang yan discipleship. Okay? Ito ay pagiging matatag bilang mga individual at bilang eklesiya. Ang ating katatagan bilang individual ay nagiging katatagan bilang katawan na eklesiya. You understand? Okay. Now, ang aplikasyon na ito ay individual. Kinakailangan as individuals, naroon ang pinag-uusapan natin, in all things, as individuals na, as individuals, however young you may be, or maybe you're an adult, we all need to be watchful in all things. Okay? Pinag-usapan na natin yun na nakaraan. Tayo maging alert, awake. Okay? Ano ang sabi pa? Enthusiastic. Okay? Pagiging gising. Now, sa banal na kasulatan, pag sinabing watchful, ang isang term na related dyan ay sober. Ang pagiging sober ay kabaliktaran ng pagiging drunk. Pagiging lango. Okay? So, ang sabi dito ay, watch thou in all things. Magkaroon tayo ng kahinahunan so we may be aware of all things. Many things in this world we're not aware of. Minsan, nalulugmok tayo sa mga sitwasyon because we're not aware. Tama po ba? Okay. Alam niyo, isa sa mga passions ko ay mag-drive. Palagay ko obvious naman po yun. Kaysa ng 4-wheel yan or 2 wheels. Or maybe even 3 wheels. Okay? Pero palagay ko mag-a-agree kayo na bilang mga drivers, you should be very aware of what's happening. Tama? Yung bang pag-upo mo pa lang doon sa driver's seat, aware ka na kung anong lagay ng brakes, di ba? Anong lagay ng baterya, anong lagay ng tubig, anong lagay ng bawat. Okay? In fact, bago ka pa pumasok sa iyong sasakyan, titinan mo na kung okay ba yung mga gulong mo, kung tama ang hangin. Tama po ba? Okay? Aware ka lalo pag meron kang gas. Kahit mahal ang gas. Parang yung ito question, na nag-i-exam. Ano ang gagawin mo kapag nagmamaneho ka at nawalan ka ng gasolina sa kalagitnaan ng disyerto? Di in-exam yun. Maraming sumagot na ang gagawin ko, tatawagan ko, nasa disyerto ka nga. Oo, ang gagawin ko ay iiwan ko, nasa disyerto ka. Wala ka nang masagot. Sabi nung isa, ano ba talaga ang sagot? Simple lang. Huwag kang aalis ng bahay na wala kang gasolina. Meron pang kasunod yun, pero parang ang pangit pakinggan Engot. No. Abay, naengot ka pa ngayon. Di ba? Pero yun dapat ang pagiging watchful. Tama po ba? Okay. Pinag-uusapan namin doon sa pagsusuri, yung bagong programa sa DZAS. Pinag-uusapan namin yung tungkol sa cybercrime. Alam niyo ba yung term na identity theft? Identity theft. Yung mga gumagawa ng ganyan sa mga account ay hindi actually hinahack ang account nyo. No. Anong ginagawa nila? Well, in a part, ini-stalk kayo. Ang ginagawa nila, yung mga pictures, kinakopy kasi ini-screenshot Ang mga telepono natin, pag kinlik mo yung magi-screenshot yon. I-save yung screenshot, pagkatapos aayusin nila, ikakrap nila. Tapos gagawa sila ng isang account at yung picture mo ilalagay. Okay? Siyempre, nakalagay naman yung mga personal information mo sa account mo, yun din ang ilalagay doon. Pagkatapos titingnan, kasi pag kinlik mo sa Facebook, malalaman kung sino mga kaibigan mo Tama? Malalaman yung friends mo. Okay? Pero hindi nila hinahack yung account mo, binibisita lang nila. Ini-screenshot nga, kaibigan mo pala si ganito, ganyan, 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 ganyan. Eventually,
Yung mga kaibigan mo makatatanggap ng message. Minsan nasa message request. Yung message request, nakatago lang naman yun. Di mo naman kaibigan yun eh. Pero pag binuksan mo yung message request, makikita mo may nag-message sa iyo. Okay? Ba't ko alam? Kasi nabiktima na ako eh. May nag-message request sa akin, no? Ay, hindi pala message request. Yung isang kaibigan ko ang sabi, Bishop, may nag-message request sa akin, ikaw. Teka, ba't ako mag-message request sa iyo? Kay friend na kita. Hindi eh. Pero ikaw ba ito? So, in-screenshot din niya, yung message request, sabi ko, hindi ako yan. Bishop, na-hack ka. Hindi ako na-hack. Yung password ko nga, hindi ko alam eh. Paano ko mahahack? Hindi ko nga maalala yung password ko. Kinopya lang niya lahat ng detalye ko, gumawa siya ng sarili niyang account. Yun ang pagnanakaw ng identity. You understand? Ay, ganun pala yung pastor. Alam niyo, mag-attend lang kayo ng coming together natin. Matututo kayo sa maraming area. Totoo yan. Amen? Oo. Hindi mo na kailangan maging Kristiyano para malaman yan. Pero dito maiintindihan nyo. Ganun pala yun. Oo, ganun yan. Lalo na pag very active ka. Lalo na pag ang dami mong account. Di ba? Ewan ko ba sa inyo, yung isang kaibigan ko, sabi ko, pambira, isang tao ko lang, 3 account mo. Bakit? Kasi, Bishop, nakakalimutan ko yung mga password eh. Nagagawa na lang ako ng panibago. Sige, damihan na pa ng damihan. Dadami ka rin. Ma-identity theft ka din. Ganon. Okay? Anyway, but what we need to do is to be watchful. Amen? Watchful tayo sa ating mga pamilya. Watchful tayo sa ating mga anak. Watchful tayo sa mga dapat na protection natin. Amen? Ganun talaga ang mundo, mga kapatid. Exposed tayo sa maraming bagay. Kaya ang sabi ni Paul, sa church sinabi niya ito sa church, hindi sa isang tao. Therefore, let us not sleep. Kaya yung katabi nyo, medyo kantiin nyo na, gising. But let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. Okay? So, it is our individual responsibility to be watchful. Not just responsibility natin, but to teach also for others to be watchful. Amen? Alam nyo, kanina nagpipreach si Pastor Lito kanina. Nakaupo ako doon, di ba? I was looking. Ewan ko ba, bilang pastor ninyo, tinitin ako, nakikinig kayo. Siyempre, nakikita ko yung apo. Nakaganyan doon sa cellphone niya. Ganyan. Pagkatapos nung coming together kanina, Zeph, you tell me, have you been playing with your phone while Pastor Lito was preaching? No, Lolo, I was keeping notes. You were? I'd like to see your notes. Pinakita, nagno-notes na yung apo ko? Andyan ba kayo? Nagno-notes siya. Then you should show that to Pastor Lito later. Pinakita niya, kanina kumakain kami. Mabuti na lang ganun, kundi lagot sa akin si Reza at si Gabi. We need to be watchful. Amen? Yan. Hindi lang yan. But in all things also, we should be ready and willing either to abound or be in need. Dinaanan na natin itong topic na ito. Because today, many Christians are so wired for success. If failures would come, they become devastated. Tama? But this world, mga kapatid, nababalot tayo sa lahat ng temptations, sa lahat ng influence, kahit banal ka. Tama? Actually, hindi ka na kailangan maging matempt. Ikaw mismo, meron kang weakness.
Sa laman, meron tayong weakness. Okay? Meron tayong pula. Hindi pula, pula. Ano ba yung pula sa English? Ha? Blemish. Ayun, tama. Meron tayong blemish. Okay? Minsan, hindi mo maintindihan eh. Ako, itong likod ko mga kapatid, merong 83 patches. Yan, 83 patches. Bakit kanyo? Simula nung bumalik kami galing Europa, ewan ko ba itong balat ko, porque ako'y pinaglihi talaga sa porselana. No? Ang daming, kung ano-ano na lang ang lumalabas. Ba't ganyan? Nahahalata nyo, dati meron akong parang bilog dito. Pastor, ano ba yung bilog na yan? Kasi hinalikan ako hindi na tinanggal eh. Hindi yun. Yun daw result ng prolonged use of medicine. Sabi nun, binayopsi pa yan. Paulit-ulit. Mabuti nakahanap kami ng gamot na medyo maayos. Ayan, nawala. May tumubo naman dito, may tumubo dito, may tumubo. Ano ba naman kako ito? Pati yung doktor ko, hindi na maintindihan. Sabi niya, Bishop, alamin na lang natin kung saan-saan ka may allergy. Okay, sige, okay. Ano gagawin? Kakabit na ka ng maraming patch. O sige, may patch test tayo. Punta kami doon sa dermatology lab. Pagpasok ko lalagyan ko po kayo ng 83 patch. Ano? 83? Paano mo lalagay lahat yun? Yung buong likod po ninyo, lalagyan natin ng patch. Ayun. Bawat isa niyan, may allergen para tingnan kung ganun eh. You know why? Paano na lang halimbawa kung, alam mo, ang dami kong ano sa katawan ang kate-kate, ang ganyan. Hindi na ako magpipreach. Paano na lang? Di ba? Ito, nahalata niyo ba, medyo malaki boses ko ngayon? Bass ako ngayon eh. Bass. Kasalanan niya nila, Pastor Lito eh. Ito, yan ni Brother D. Kasalanan nila nung linggo yan. Umawit kami. Pero ano ba, ikakatuwiran ko ba yun? Simple. We need to be willing to do the work. Okay? In season. Out of season. In sickness or in health. In joy or in sorrow. Di ba? Familiar ba sa iyo? Familiar sa inyo? Ha? Ano pa? Ha? In joy or in sorrow? Ha? In riches or, ba? Ganon? Hindi ba sinasabi niya? Pero pag may problema, ayoko na. Ganon din naman lalo na in our being ecclesia. Tama po ba? Oo. Alam niyo, ang gas, lalo pang mamahal yan. Hindi ba? Ewan ko ba? Ngayon, alam niyo, pag pumunta ka ng lighthouse, napaka-komportable dito. Isipin mo mayroon tayong visuals. Ang dami-dami nating monitor. Tayo yata ang Bible Baptist Church na pinakamaraming monitor. Isipin nyo. Okay. Para maintindihan natin, para maging focus kayo. May aircon, di ba? Individual seats, wala na yung mga pew nung araw. Hindi naman, wala namang cushion yan, pero komportable naman, di ba? Kaysa naman nung araw, yung pew, di ba? Ang tigas eh. Okay? Mauuntog ka pa. Makakanto ka. At least, pagpapasok ka dito, yun. And by the way, nagdadagdag pa po tayo ng maaaring comfort para sa atin. Maganda music. Paano pag hindi? Paano pag wala ng kuryente? Hindi na kayo babalik. Mainit kasi, Pastor Jan, mainit. Oo. Malayo. Di ba? Sana malapit. Dalangin tayo ng dalangin dito na, yung galing sa south, ang saya may skyway. Sabing ganyan. Bishop, ang lapit nung skyway ramp sa inyo. Oo.
Pagbaba mo sa Skyway, doon sa rampa, sa Quezon Avenue, ikot lang, nasa lighthouse ka na. Wow, grabe! Grabe! Parang kayo nagpatayo niyan. Yun nga yun. Pero traffic. May angal na naman. Pastor, alam mo kasi ang traffic doon sa paglabas namin, ang traffic eh. Ang hirap pumunta sa inyo. Meron na nga ang Skyway. Ano ba naman yan? Tama, mali. Marami tayong angal at angil. Pero, everywhere, sabi ni Apostle Paul. And that, mga kapatid, individual individual. Amen? Everywhere and in all things, I am instructed both to be full, to be full, kapag nagsisimula pa lang yung coming together. To be hungry, kapag mahaba na yung preaching ni pastor. Both to abound and to suffer need. I mean, we should all be ready and willing to go through these. Correct? Mga kapatid, ang pagiging na kay Kristo ay hindi yan bed of roses. Okay? Sabi nga ni tatay nung araw, kung maaalala nyo, hindi bali, magkaroon tayong pagtit. You know what? That will be the only hell you will be experiencing. Maganda, di ba? Ano kami paghihirap? Sabi ni tatay, walang problema yung kapatid. That's the only hell you can experience. Paano kung gusto mo lahat sarap? That's the only heaven you will experience. Nako! Maigi pa na we should be willing in all things. Tama? Oo. Okay. Ganon din yan, Brother Ray Kalingasan. Hindi lahat na nag-aaral ng gold ay natututo ng maayos. Maraming pagdaraanan. Di ba? Sabi nga ni Brother Ray, alam mo, ang mahirap dito, hindi naman yung hindi mo tinatamaan yung bola. Ang mahirap dito, yung insultong inaabot mo, Dick. Ang bihira. Isipin mo kung paano mong papaluin na ganyan. Lahat ng forma, lahat ng guide nasa isip mo na. Yan. Pagkatapos, pagpalo mong ganyan, hindi mo tinamaan yung bola. Madali lang yun Madali lang yung mag-aral. Pero yung kahihiyan na aabutin mo, hindi ko kaya yan. Hindi na lang ako mag-golf. Asan si Eric? Sabi ko sa kanila, alam mo, kinakailangan talagang gawin yung intentional yan for your own health. Alam niyo ang doktor, ang cardio ni Brother Emong ay si Dr. Atabog. Kausap ni Faye, si Dr. Atabog. Sabi nung Doc, taga Lighthouse po sila. Ang pastor nila, si Bishop Abante. Uy, okay yun, magaling yun. Sabi niya, magaling yun si Bishop. Palagi ako nilayaya mag-gold niyan. Sabi ni Etay sa akin, Pastor, yun ang sinabi ni Dr. Atabog sa iyo, magaling ka raw. Yun nga hindi pa, niyaya ko siya mag-golf Kasi ba naman? Siya rin na nagsabi sa akin chinek akong ganyan. Sabi, Bishop, ano ba ang exercise mo? Alam mo ako pinipilit ko naman na sporty naman ako. Marunong ako mag-golf, mag-bowling, di ba? Bowling. Marunong ako ng konting table tennis. Okay. Marunong ako ng chess. Pero yung active, alam mo yung table tennis, sa grabe yan. Yung lang, regular. Kako, pwede naman ako mag-golf, pinipilit ko, pero mahirap kasi maghanap ng oras. Sabi sa akin yan ang maganda, mag-golf ka ng mag-golf. Ganon? Talagang ayusin mo yan dahil maganda. Kasi pag siya nagsabi sa akin nun, Dick, Robert, Bert, sabi niya sa akin, alam mo, kapag ikay nakakumpleto ng 18 holes, naglakad ka na niya, Neil, at least ng 7 kilometers. Kaya pag-igihan mo yan. Robert. Yun ang maganda dyan. Kaya iniimbita ko siya. Anyway.
Anumang challenge, anumang hirap, individually, let's be willing. Amen? Lalo na, no, inilalagay natin ito. Yung mga ehemplo ko, mga kapatid, I'm using some examples here na true to life, sa practical. So that we will relate all this sa spiritual na bagay. Amen? Maganda yung ganun eh. Ikatlo. Oh, ano yung ikatlo? Each one, again in all things, ang bawat isa sa atin. Each one, let us try not to be a burden in all things. Okay? Sa Tagalog, abay pilitin natin. Huwag tayong maging kabigatan sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, nung araw naman sa lahat ng bagay, kabigatan tayo eh. Aminin natin yan. Sa lahat ng bagay, kabigatan tayo. Oh, si Micah, kabigatan yan ngayon eh. Kahit nag-e-enjoy ka. Bakit? Papa, pwedeng hawakan mo muna si Micah, may gagawin lang ako. O sige anak. O, di ba? O sige, alika, kung ano-ano gagawin ko kuno kay Micah para hindi umiyak. Imbis na magpapahinga ako, buhat ko tong batang to. Asan ba si Gabi? Meron silang burden bearers. O sige, okay. O sige, ganito. O sige, ako na. Di ba? Ganun naman eh. Pero, pag lumaki ba si Micah, dapat maging kabigatan pa rin siya? Hindi na. Correct? Nung tayo mga bata pa, kabigatan tayo. Totoo yan. Alagain. Correct? Oh, patatayuin, pauupuin, pahihigain, susubuan. Kabigatan yun eh. Pero naman, nung ikay medyo may edad ka na, huwag ka nang pakakainin pa ng tsupon. Ano ba naman yan? Marunong ka nang humawak ng kutsara. Amen? You see? Nakikita ko nga kay Micah yan eh. Oh, kasi mahilig siya magsubo ng daliri niya, ganyan. Sabi ko ganyan, can I taste your hand? Ginanon ba naman yung kamay sa akin eh? Ibig sabihin, marunong tong batang to, pwede na magsubo sa susunod. Anyway, parang biro-biro lang ito. Pero totoo eh. Amen? Bilang mga bahagit, miyembro ng Eklesiya, wag lang tayong nasa receiving end. Tama? Ibig sabihin, pag receiving end ka palagi, ang bigat nun eh. Ikaw na lang palagi inaabot, tinutulungan. Tama? Maging kagaanan ka naman by way of being the one that gives. Yan ang isang napakagandang bagay na dapat matutunan. Okay? O, huwag kayo mo-offend ha? Pero totoo yan. Ang sabi ni Paul, I have coveted no man's silver, or gold, or apparel. Sinabi niyan sa church sa Ephesus. Hindi ako naging kabigatan sa inyo. I have showed you all things how that so laboring, ye ought to support the weak. Ibig sabihin na sinasabi ni Paul dito, how that kung meron kayong nagiging business, nagiging trabaho, meron na kayong trabaho, masaya kayo, may trabaho kayo, may employment kayo, may business kayo, pero that thing should not just be for your own selves. That thing should also be used so that you may support the weak. Amen ba? Oh. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Ayun. Why? Sapagkat hindi ka nagiging kabigatan. Nagiging blessing ka. Amen? Of course, hindi naman pwede. Siyempre, nanghihina tayo sometimes. At hindi natin maaalis na tayo ang dapat abutan ng tulong. Okay lang yan. Pero hindi yun ang default natin. Amen? Ang dami palang dapat matutunan sa Eklesiya, no? Diba? Ano pa? Meron pa. At ito, mga kapatid, in fact,
before I leave that topic. Labor not to be rich. Huwag kang magtrabaho dahil simple lang na gusto mong yumaman. Nakikinig ba tayo? Ang lahat ng wala kay Kristo, yan ang prinsipyo. Pero na kay Kristo tayo eh. Ang reminder nga dito ng wise man, tigilan mo iyong sariling karunungan na yan. Kahit may goal ka sa buhay mo, huwag yan ang maging pamantayan mo at goal sa pagtatrabaho, sa pagbibusiness, just for you to be rich. Why? Isipin mo ito. Ba't mo itutuon ang iyong mga mata sa mga bagay na nawawala? O nga, ano? Di ba? You realize that riches go away. For riches certainly make themselves wings. Hindi sinabi dito ng wise man na ninanakaw ang riches. Minsan iniisip natin, ninakawan tayo ng riches, di ba? Hindi eh. Because riches dito, themselves, make themselves their own wings. They fly away as an eagle toward heaven. Ibig sabihin, hindi lang yung mga yaman natin minsan para bang inaagaw sa akin, di ba? Hindi, but they themselves, ang sabi dito ng rich man, ng wise man, they have the wings in their own selves. Mawawala rin yan. Correct? Kaya, hindi tayo nagle-labor, nagpapagal, nagtatrabaho, nag-i-employ, nagbi-business, simply to be rich. Labor not, sabi niyang Panginoon mismo. Labor not for meat which perisheth, but labor for the meat which endureth unto everlasting life. Good? Oh. Kaya ang tanong sa kanya, what shall we do? That we might work the works of the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, they are the works of the Lord that endure eternally. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, this is the work of God. Na ano? That you believe and do according to how you should believe. That's the work of God. Ganun lang kasimple, Pastor. Ganun lang, pero ang hirap gawin yan. Okay? And then ito. Anong sabi? Each one, bawat miyembro ng eklesiya, showing an example of being profitable in all things. Kanina, hindi kabigatan in all things. Ito naman, na tayo'y maging kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay. Remember this, mga kapatid. Ang premise ng lahat ng puntong ito ay hindi isang mananampalataya na nasa mundo, kundi mananampalataya na nasa eklesiya. Okay? Na nasa church. Sapagkat lahat ng kinausap dito, sinulatan ni Apostle Paul at ng mga writers na ito, ay bahagi ng gawain ng Panginoon. Kay Titus, anong sabi ni Paul? In all things, ayan na naman, in all things ng term, showing thyself a pattern of good works. Sa lahat ng bagay, ipinahahayag mo, ipinakikita mo na ikaw ay pattern. Anong Tagalog ng pattern? Pattern. Ano yan? Ano? Hindi. Lilok? Lilok? Lalim nila. Lilok. Pattern. No? Ehemplo. Ano?
Hindi rin pala Tagalog yung ehemplo. Ha? Uliran! Hindi ba yung walang tatay, walang ina, ulira? Ay, hindi, ulila pala yun. Mali. Sorry. Pwede uliran. No? Okay. A pattern of good works. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pattern, okay, kapaki-pakinabang ka. Good? Kinakailangan maging kapaki-pakinabang tayo sa lahat ng bagay. Sa doctrine, uncorruptness. May gravity, may sincerity. Sa pananalita, sound speech. Na wala ka ng, iaangal pa. Di ba? Na kahit yung mga kaaway mo, walang sasabihin sa iyong masama. Pwede ba yun? Pwede. Amen? Pwede yun. Hanggat maaari mga kapatid, ang lahat ng members ng Lighthouse mayroong ganyang katangian. Di ba? Alam niyo yung word na pero, alam mo, magaling nga yun. Pero, parang bumagsak lahat no? Di ba? Kumusta yung nililigawan mo? Mabait. Ano itsura niya? Mabait nga. Ganon? Ano bang anong height? Mabait nga. Anong complexion? Mabait. Mabait. Di wala nga yung pero doon naman ipinakusa. Okay? Di ba, mga kapatid? Palagay ko, itaas pa natin yan, increasing in all things. Hindi lang sa bait. Subalit sa pagiging kapaki-pakinabang. Amen? Alam niyo I need to tell you this. Kasi, alam niyo naman may mga grupo ngayon na hindi naman involved ngayon, hindi mga nakaupo sa politika ngayon. Wala silang mga titulo ngayon. Porque nagiging parang personal na ang palitan ng ating Presidente BBM at dating Presidente Duterte ng kung ano-ano tungkol sa Chacha, sa People's Initiative and everything. Okay? Para bang, paano ba ito? Masyado na. Personal. Kaya pati yung mga taong nasa likod nila, ganun na lang, nag-aaway na rin. Lalabas pa itong mga religious group na ayaw ng ganito, ganyan. So may mga kumuusap sa akin, Bishop, paano natin sila mapag-uusap? Sabi ko, hindi natin mapag-uusap yan. Ano gagawin natin? Hayaan na lang natin? Well, kung may magagawa tayo, ang sabi na ba na nakasulatan, the first thing that we should be able to do is to pray. Yun lang yan. Okay? Tapos, manalangin muna tayo sa Panginoon, humarap tayo sa Panginoon, at himukin natin sila na dumalangin din sa Panginoon by themselves. Bago, pagharap nila in reverence before God, baka maayos na kalooban nila. Pwede na silang mag-usap. Sabi nga, ay maganda yan. Pwede bang pangunahan mo yung panawagan? Pwede naman. Pero dapat medyo objective tayo. Sige, so draft ko. Ganyan. Ayun. So yung una, nag-launch na. That's one group. Mayroon pang sumunod na group. Tumawag sa akin personally. Bishop, ang maganda rito, yung sabi niya sa akin, alam mo, Bishop, tinawagan kita kasi siyempre, alam mo naman yung nangyayari sa kanila. Di ba? Oo nga. Alam mo, ikaw wala kang bagahe. Iba yun ang marinig ko yan, galing sa isang dating senador. Sabi, napakagat ng pakinggan. Sabi niya ganyan Bishop, gusto kong manawagan na mag-usap sila, pero
Di ba magandang manalangin muna tayo lahat? Tama, yun din. Eh di, pwede bang pangunahan mo rin? Sabi ko, alam mo, pangalawa ka na. Mayroong nauna na, inaayos ko. O di, tama naman yan. O sige, kako, tutulungan ko ito, tutulungan ko kayo. Tutulungan ko sino-sino pang pwede manawagan. And then baka makonvince silang manalangin muna tayo. Bago mag-usap, tumulong tayo. Then we will then collaborate. Sige, okay. Ayun nga nangyayari ngayon. Okay? Pero ang sabi ko, teka ha, ang panawagan natin ay manalangin. Lahat ng Pilipino. Hindi lang manalangin dahil tayo'y mga mananampalatayang Kristiyano. Kasi ang sabi naman ng ating preamble, no? We, the sovereign Filipino people, anong sabi, Atty. Moses? With the aid of the Almighty God. Imploring the aid of the Almighty God. And that goes for every Filipino. So ang sabi ko, okay naman yan. Bawat Pilipino manalangin, anumang relihiyon, anumang political na kung anong katatayuan, business, otherwise, manalangin. Oh. Bishop, kasama mga Muslim, manalangin sila. Basta't manalangin. We will share with them the platform. Hindi tayo pwede magsama-sama na para bang i-communicate. No, they will have their own time to pray. But everybody pray. Dinraft ko yung position paper. Ano sabi ng mga grupo? Bishop, agree. Pero alam niyo, ito malungkot nito. Pag narinig ng mga Bible Baptist na ginagawa, aatakihin ako. Oy, ba't ako matatakot doon? You see, we just want that in all things, we show an example of being profitable. And that is not simply for the spiritual, but being profitable for our land. Many will not understand. Pero alam niyo mga kapatid, why I am this way? Sapagkat marami tayong kalalagyan even as members of churches. Did it ever occur to you na ang mga problema ninyo hindi naman pare-pareho? Tama? Minsan ang problema ninyo, pera. Hindi naman ako bangko. Minsan ang problema ninyo, legal. Hindi naman ako lawyer. Ang problema ninyo, sakit. Hindi naman ako doktor. Naintindihan nyo? Oh. Minsan ang problema nyo, biyanan. Abi, lalo namang hindi ako manugang. Di ba, Dick, ano? Ano gagawin natin? Pero sa lahat ng bagay, kinakailangan maging kapaki-pakinabang tayo. We are careful to make ourselves an example for others to follow. That ye might walk worthy of the Lord, unto all, in all things din yan. Pleasing. Pleasing before Him sa anumang kalalagyan. Being fruitful in every good work. And increasing in the knowledge of God. You see? Kaya, mga kapatid, kung titingnan natin ang dapat nating pagiging kapaki-pakinabang, the best training is in the ecclesia. Nakikinig kayo? Kaya ako, naniniwala ako na yung mga young people natin, yung mga kabataan lumalaki rito, pag nakuha nila lahat ng disiplina, okay, naging kultura nila, pati yung pananalita, sinasabi ko sa inyo, kahit saan mo dalhin yan, asset yan. Amen? Hindi yan liability. Yan ang tinuturo dito. Nakikita nga natin yung salitang peculiar, di ba?
You have not chosen me, but I have chosen you, ang sabi ng Panginoon, and ordained you that you should go and be fruitful. Yun yan. Go and be fruitful. And that your fruit should remain. It should be rendered this way. And that your being fruitful should remain. Are you listening? I chose you. I ordained you that you should go and be fruitful. And your being fruitful should remain. Yun ang ibig sabihin yan. Alam niyo, wala tayong permanenteng outlook sa nagiging bunga ng lahat ng kilos natin. Okay? Ano naging bunga ng kasipagan mo? Aber, ano naging bunga ng kasipagan mo? Ha? Oh. Tiyaga. Di ba? Ano naging bunga ng tiyaga mo? Nilaga. O nga, ano? O, gawin natin very practical. Ano naging bunga ng tiyaga mo? Ha? Magandang titulo. Tama? Correct? Magandang award. Magandang pagkilala. Gawin nating material. Magandang kotse. Magandang bahay. Correct? Magandang negosyo. Palagayin mo kaya yung kotse mo tatagal? Mabubulok din yun eh. Yung bahay mo tatagal? In 20 years time, kailangan ng i-renovate yan. Ang dapat manatili yung pagiging fruitful. Kasi, ang katuwiran natin, wala na. You realize, mga kapatid, ang sabi sa Psalms, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Oh, now look at this. They shall still bring forth fruit in old age. Ano sinasabi? They will still be fruitful in old age. Minsan nangangatwiran tayo, may edad na ako, wala na. Meron. Because you're planted in the house of the Lord. They shall be fat and flourishing. Ayoko nga tumaba, Pastor. Gusto ko balingkinitan lang. Hindi naman yan physical. Amen? Ibig sabihin, yung ating pagiging mabunga ay marami ang nakikinabang. Amen? Hindi naman maganda tumanda ka na't lahat. And that in the ecclesia, wala lang. As in, wala lang. Ibig sabihin, we should remain fruitful. Your being fruitful should remain. Why? Because in being such, we show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Anong ibig sabihin yan? Ito yan. Yung bang pag tumanda ka na, wala ka ng pakinabang. That's unrighteousness. You realize that? Nawala na ang iyong testimony kung kailan ka tumandang Kristiyano? No. Hindi gayon ang Panginoon. Ang ating Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ.
You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.